Sa ilang mga araw ating pinagnilay-nilayan ang tungkol sa panalangin. Kaya nga noong October 7 ay sinimulan natin ang paanyaya na ipinahayag ng Santo Papa, araw ng panalangin at pag-aayuno para sa kapayapaan. At ang ating pong buwan ngayon, ang buwan ng Oktubre, ay ang buwan na inilaan din natin para sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. So bahagi ho, hindi lang ho sa buwan na ito, tayo palaging dapat nagdarasal. Sabi nga po natin kahapon, ang panalangin ay anumang uri ng pananalangin ay ang pinakabuod nito'y alin? Makaugnayan natin ang Diyos. Makaisa natin ang Diyos. Makasama natin ang Diyos. Bahagi rin na kung saan sa ngayon sa araw na ito ay alin, humingi kayo at kayo bibigyan. Pagkakataon na kung saan ay makita ko natin. Pero sabi nga, kung minsan ang sabi ng tao ay, ba't hindi hingi lahat ng kanyang hinihingi ay ibinibigay. Alam niyo, kapag tayo humihingi, makita natin na kung saan ay mapagnilay-nilayan natin na ito nga nawa sana ay makabubuti sa atin. Hindi makasasama. Kasi kung hindi natin may alis, kung minsan may mga hiningi tayo na hindi natin alam, pwedeng makasama sa atin. Kaya bahagi ho, at nais rin ng Diyos na alin, ayaw niyang ibigay na mga bagay na makasasama sa atin. Kaya nga, yung isang halimbawa rito ay yung alakdan at saka yung itlog. Kasi bakit? Nung panahon na yon ay parang akala mo ay halos pareho yung bagay na ito. Ahas, kapag ang inyong anak ay humihingi ng isda, kasi nga baka napagkakamalan. Kumisan ang mga hinihingi natin, kumisan hindi natin namamalayan, ay maaaring makapagdulot sa atin ng kapahamakan. Kaya sa pamagitan ng panalangin, sabi nga, ay walang masama na palagi tayong magdasal. Kasi kapag tayo ay nagdarasal sa ating pagninilay at sa ating pakipag-usap sa Diyos, yan ay kung tawagin natin ay sinasala rin. Kung ito nga ba talaga ay talagang makabubuti sa atin o baka makapagdulot ito ng kapahamakan sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Kaya sigurado yon kapag ibinigay sa atin, nais ng Diyos natin, ito ay tunay na makapagbigay sa atin ng kaayusan. Kaya ang sabi nga natin, ay alam naman ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Ba't ba tayo hihingi? Kasi para maging maliwanag sa atin na kaya itong bagay na ito ay nakamit natin. Hindi gawa ng alin? Hindi gawa ng by chance. Kaya nga, isa ho sa tinatawag nating hamon ng ating pananampalataya ay labanan yung alin? Yung kaisipan na, kaya ito na narito rin, swerte. By chance. Kaya napakahirap po yung by chance. Hindi gawa ng swerte mo. Ngunit maliwanag na kaya itong bagay na ito ay nakamit mo
ay dahil hiningi mo sa Diyos at ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Hindi swerte. No? Kasi kapag sinabi mong swerte, by chance, walang intensyon. No? Basta na lamang pumatak sa iyo. No? Hindi yan yung kaisipan natin. No? Kaya bahagi ho, no? Yung kaisipan na swerte yan, kaya bahagi rin no, na kung saan ay iniiwasan natin yung mga pamahiin. No? Kasi kung minsan yung pamahiin ay din, ganun yung kaisipan. No? Hindi, no? Ipinagkaloob yan sa iyo ng Diyos. At maging maliwanag sa iyo na kaya mo tatanggap yan ay ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Hindi swerte. Kaya di po bahagi rin no? Sabi nga natin yung mga kalimitan sinasabi ko yung Santo Niño de la Suerte, kung maaari huwag kayong bumili ng Santo Niño de la Suerte. No? Hindi po yan yung Santo Niño na pinapayagan ng simbahan. No? Yan po ay maling kaisipan. Hindi ka pinagpala sapagkat mayroong kanoon. No? Bahagi yung pagpapala ng Diyos ay isang pagpapala na maliwanag na bahagi ng dakilang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi gawa ng alin, ng malas o swerte. Bahagi ng pagpapakilala na kaya binibigay sa atin yon ay sapagkat gawa ng ating pananampalataya. Hindi gawa ng alin, chance. Hindi gawa ng nagkataon lang. Hindi. Kaya dapat maging maliwanag sa atin. Walang aksidente sa pagkilos ng Diyos. At ang lahat ay alin, may kahulugan. At ito yung nais na ipagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Kaya anong sabi, humingi kayo at kayo bibigyan. No? Kumatok kayo at kayo ay bubuksan. Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Sapagat bakit ay, yun ay bahagi ng ating pananampalataya na nawa ay higit nating pakinabangan sa pagtahak natin sa daigdig na ito. Maging maliwanag sa atin na alin na tayo ay nagnanais na magpagabay sa biyaya ng Diyos at paniniwala natin na ang Diyos natin ay hindi nagpapabaya. Ang Diyos natin ay alin, nais nating matanggap ang Kanyang walang hanggang pagbibigkas. Kaya anong sabi nga ng Panginoon? Kung naintindihan natin, kahit na hingin ninyo ang Espiritu Santo, no? Bahagi ho, hindi lang yung mga material na bagay, no? Ngunit din, yung Espiritu ng Diyos, kahit hingin ninyo ang Espiritu Santo, ay ipagkakaloob sa inyo. Kaya, kalimitan ay binibigay natin ang diin, no? Kaya ngayon dito tayo, ay ini-encourage ko rin, Kaya tayo nagbibinyag sa loob ng misa, para maunawaan natin na alin. Hindi na tayo, kapag ang binyag natin sa loob ng misa, hindi na tayo nagseseminar, kasi yun ang pinakapunto ng seminar, Magsimba kayo, magdasal kayo, Bakit? Mga anak kayo ng Diyos, ay ipakita ninyo na kayo mga anak ng Diyos. At kinakailangan nating makita yung alin, yung patuloy nating pakipag-ugnayan sa Diyos. At yun sa natin makikita sa panalangin. At ang pinakamataas na antas ng panalangin ay alin? Ang banal na Eucharistia o banal na misa.